Yung pagkahuli ni, ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong nyo lang sa SILG. Si SILG lang i-interview nyo dahil ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so paki na lang at hindi fairness to him, hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nang galing sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. Saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano? At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. So ayan na nga at magpapabanda at magpapalitsyon daw itong si General Torre, no? Sabi niya dito kanina sa interview ay magpapabanda at magpapalitsyon siya dahil nga naman syempre ang laki din ng hirap ng ating mga kapulisan doon sa ilang araw nilang pagbabantay sa loob ng KOJC compound. And finally, nagbunga na lahat ng paghihirap. However, ay ang sinabi ay sumuko daw itong si Kibuloy, no? Parang may tinawagan siya. Tapos, ayun na, pinaalam niya kung nasaang lugar siya and then doon nga siya nadakip, no? Kusang loob daw itong si Kibuloy na sinurrender ang kanyang sarili. Kagaya nga din ng nabanggit ni General Torre dito sa kanyang interview. Sabi niya ay nagpapasalamat daw siya, no, kay Kibuloy dahil daw tamang gawin daw ni Kibuloy yung kanyang ginawa. So, pero syempre, eto si Kibuloy, alam naman natin na may fear din yan, di ba? Kasi kahit na anak daw siya ng Diyos, the appointed son of God na. Ika nga sabi niya. May fear pa rin siya. Syempre nga naman, ikaw yung parang people of the Philippines versus Kibuloy na, di ba? Dahil parang everyone seems to be against you, di ba? Dahil nga sa mga kasong, dahil convicted ka sa mga kaso na parang unimaginable for a pastor to commit, no? At hindi lang naman dito sa Pilipinas siya convicted, kung hindi sa abroad din, sa US din, ang dami din niyang kaso. So talagang, kumbaga most wanted fugitive siya nung mga nakaraang. So talagang this is really something big, no? At eto nga finally nahuli siya. Talagang rejoice itong mga kapulisan dahil nga namang ilang araw sila naglagi, nahirapan at nakita naman natin yung mga dinanas nila doon, yung pagtitiis nila sa arawan, pagbabantay nila, 'di ba? Ang dami pa nila mga ginawa doon sa loob, ang dami nila mga in-inspect and everything. Tapos yung trato sa kanila, no, ay parang hindi makatao minsan, no. So talagang this is something to celebrate talaga. Kaya i-push mo na yung pagpapalitsyon at pagpapabanda mo, General Torre. Ito pa yung nakakatawa, guys. Kasi doon sa mga interviews, yung mga recent interviews, yung eto lang, yung like an hour ago and 30 minutes ago, and makikita natin na ngumingiti na si General Torre. Guys, finally nakita ko siyang ngumingiti. Labas ang kanyang mga ngipin na talaga. Nakakatuwa naman talaga, no? Dahil after all those mambabash sa kanya, yung pagtawag-tawag sa kanya ng diwata daw siya. Kamukha ba kasi ni Diwata? Parang okay lang, 'di ba? Parang kapeg lang, no? Pero hindi naman totally kamukha. Luto talaga ako dito kay General Torre dahil alam natin kung gaano ito katapang, no? At talagang tinanggap niya lahat ng ibato sa kanya. Tapos yung naranasan niya pa dun sa hearing sa loob ng KOJC with Senator Bato and Senator Robin Padilla. Tapos nandun sila Badoy, sila Torion, 'di ba? Yung panghahamak at pinagkaisahan siya doon, and it seems like para naging diktador nga itong si Senator Bato at parang inutos-utusan siya, no? Pero he stood up for himself, talagang pinresent pa niya yung mga observations niya doon sa loob ng KOJC at talagang walang takot na sinagot-sagot niya lahat ng mga binabato sa kanya nitong mga panelists na to, na alam naman natin na solid ito kay Pastor Kibuloy, pero nag-iisa lang siya, no? Talagang napakatapang niya, talagang he stood up for himself for what he believes. And there was this one part wherein parang sinabihan siya ni Senator Bato na parang, "Are you suggesting something?" Na parang meron kang gustong tumbukin. Dahil nga daw etong si Kibuloy, yung kwarto niya, nag-iisa siyang lalaki dun sa parang dormitory nung school, no? Tapos meron siyang very luxurious na kwarto doon.
no? At meron pa daw jacuzzi. Tapos ang mga kasama daw niya doon sa floor na yon ay puro babae. So, bakit yun yung observation niya, bakit daw gano'n. So, isa lang yun sa mga obserbasyon niya, no? Tapos daw yung mga parang supposed to be parang preaching halls yata yun, eh, hindi daw yon ang peg ng room, kundi it's a bedroom. So, parang doon siya sinilip ni Bato, no, na bakit parang seems to be like you're accusing the pastor of doing something. Eh, sabi niya gano'n, that's just a support dun sa prior na investigation sa kanya at doon sa mga kasong binato dito kay Kibuloy. So, it's just a supporting evidence kumbaga, 'di ba? Tama naman 'yun, 'di ba? Ito din si Bato, hindi mo alam kung saan ang utak nito, eh, 'no? Nakakaloka. Minsan maganda ba yung output ni Bato sa Senado? Parang gano'n yung gusto kong itanong, eh. So itong kaso na 'to ay, sinubaybayan ko ito, 'no. However, hindi ako nag-a-appearance this past few days. So puro voice over lang ang aking ginagawa dahil nga sobrang busy ko because in the next few weeks ay meron po akong i-undergo na operation, 'no. Pero sinubaybayan natin itong kaso na 'to at talaga naman na parang ako yung napapagod dito sa ginagawa ng ating kapulisan. Sinabi nga ni General Torre na hindi daw niya alam ang mga detalye, may itanong na lang daw, na sabi niya, "Itanong niyo na lang kasi hindi ko alam yung details ng paghuli," 'no. So, knowing General Torre na nasa loob ng KOJC, dapat alam niya lahat ng detalye. Pero wala siyang alam at meron pang kailangang interview for the details. So, it seems like hindi niya alam talaga kung paano nadakip ito si Kibuloy. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. So please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye-bye. God bless you all. Ta-ta!